Magkaugnay ang balakang at ibabang likod at ang pagpapabuti ng kanilang paggalaw ay hindi lang makakatulong sa paninigas at pananakit kundi pati sa kalidad ng buhay araw-araw. At dahil dyan, gumawa ako ng isang maikling 20 minutong routine kung saan papagandahin natin ang galaw ng balakang at paggalaw ng ibabang bahagi ng likod. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalam na may event kami tungkol sa pananakit ng likod mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 1. At para makadalo rito, kailangan mo lang pindutin ang card na lalabas dito sa itaas, ilagay ang iyong email dito, at pagkatapos ay pindutin ang button na ito. 7 araw na live ako magtuturo sa'yo ng pinakamagandang ersisyo at payo para maibsan ang pananakit ng iyong likod. At ngayon, magsisimula na tayo sa mga ehersisyo. Sige, para sa routing ito, kailangan lang natin ng banig o anumang komportableng higaan at syempre, galingan natin. Magiging simple lang ito, banayad at unti-unti na makakatulong din sa'yo para makapag-relax. Simulan sa panimulang posisyon. Nakaupo ang puwitan, nakatapak ang paa at baluktot ang mga tuhod ng halos 90 degrees. Hawakan mo ang iyong mga tuhod sa harap nito. Ang unang ehersisyo ay simpleng pag-angat lang. Dibdib pataas, yunat mo ang katawan mo ng todo at tumingin ka sa kisame. Sa paggawa nito, mararamdaman mo ang magandang pagigting sa bandang likod at sa bandang ibabang likod. Manatili tayo ng ilang segundo, tapos bilugin ang likod paatras. Ulitin natin, itaas ang dibdib, tumingin ng bahagya pataas sa kisame. Kung papayagan ng leeg mo, manatili ng ilang segundo, mag-relax at muling bilugin ang likod. Ngayon, ilagay natin ang mga kamay sa likod para mas mahirap ang ehersisyo. Hila, tulak, itaas ang dibdib, panatilihin ng ilang segundo at mag-relax. 3 na yon. Gagawa tayo ng 10 paghinga ng sabay. At ngayon, gagamitin natin ang paghingang yan. Huminga ng malalim, tapos ilabas. 4. Sinabi ko ang 10 paghinga, pero 10 ulit pala. Huminga habang nasa baba, ilabas, hilahin ang mga braso, itaas ang dibdib, tumingin sa kisame. 5. Kung masyadong mahirap ang ehersisyo, pwede mong bahagyang baluktutin ang mga tuhod para mas maluwag o bumalik sa dating posisyon para mas madali. Huminga, bilugan ang likod, ilabas. Iangat ang dibdib pataas, tumingin sa kisame. 6. Huminga. Ilabas. 7. Huminga. Ilabas ang dibdib, tumingin sa taas, humila gamit ang mga braso. 7 o 8, hindi ko alam. Ilabas. 9, huling ulit, bibilugan ko ulit ang likod ko. Relax. Tingin sa taas at 10, dapat maramdaman ang matinding contraction sa pagitan ng shoulder blades. Ang mga kalamnan sa paligid ng gulugod ang nagpapastabilize dito. Ibinabalik natin ang kamay sa harap ng tuhod. Ayusin pa natin ng konti para maging komportable ang posisyon mo. Gusto ko na hindi ka laging ganyan, kundi tama ang tuwid ng likod mo. Mula rito, tututok tayo sa suporta ng balakang sa sahig. Mapapansin mo, may kaliwa at kanang pisingin ng puwit. Susubukan nating paghiwalayin ang mga ito. Minsan, hindi mo ito magagawa, pero ang pagtatangkang gawin ay nadudulot ng kaunting atroflexion ng gulugod na talagang kapaki-pakinabang. Kaya, sa madaling salita, bahagya akong hiilig pa kanan at itataas ang kaliwang puwit mula sa sahig tulad ng nakikita mo. Pupuwesto ako sa gilid para makita mo. Itataas ko ang kaliwang pisingin ng puwit. Pagkatapos, ibababa ko ang kaliwang pisingin ng puwit at itataas ang kanan. Makikikita mong gumagalaw ang katawan ko, pakaliwat pakanan. Pero hindi masyado dahil sinusubukan ko pa ring unang itaas ang pisingin ng puwit na iyon. Ilalagay natin ang camera sa itaas para makita at masundan mo ako ng tama. Itataas ko ang kaliwa kong pisingin ng puwit. Ibababa ko ang kaliwang puwit, tapos itataas ang kanan. Laging nasa tuhod ang kamay ko. Kung mahirap, pwede tayong lumipat sa mas madaling antas na nasa gilid lang ang mga kamay. Piliin ang antas na bagay sa kakayahan mo. Kung 10 ang gagawin natin, nakadalawa na ako. Ay, 4 na pala.
Bibilang tayo ng isa kapag tinaas ang kanang pisngi ng puwit. 6. Hindi rin naman kailangang masyadong itaas. Sapat nang magkasya ang isang papel sa ilalim ng puwit mo. 7. Nakaalalay ang kaliwa, itataas ang kanan. 8. At kahit hindi mo man talaga maiangat ang pisngi ng puwit na yan, sapat na yung kilos ng pag-angat. 9. Nakaalalay ang kaliwa, itataas ang kanan. At 10. At tandaan mo na ang mga kamay na ito sa sahig ay makakatulong sa'yo na mas may baluktot pa sa gilid ang galaw na yan. Ayos. Iba't ibang pakiramdam ang nararanasan sa likod. Napagana na natin ang itaas at ibabang bahagi ng likod, babalik na tayo sa panimulang posisyon. At ngayon, gusto kong yumuko ka paabante at i-flex mo ng todo ang likod mo palapit sa mga tuhod mo. Panatilihin natin ang posisyong ito ng ilang sandali. Lumanghap, lumayo ng kaunti, huminga palabas, humigpit at ilapit ang dibdib sa mga tuhod. Pansinin mo hindi magkadikit ang mga binti ko, may konting espasyo para mailapit ko ang dibdib ko sa harap. At gamit ang mga braso ko na magkadikit ang mga kamay, makakadagdag pa ako ng kaunting diin. 2 na ang nagawa natin, tapusin natin ang 10 ng sabay. Lumanghap. Huminga palabas, lumanghap. Pagbaluktot sa ibabang likod. Huminga. Huminga palabas. Bitawan natin. 4. Bitawan natin. Ayos na ayos, gagamitin natin ang split screen para mas makita mo. 5. Hawakan. Bitawan natin. Ilalapit ko pa ang dibdib ko, kaya mapapansin lalo sa pagitan ng mga shoulder blades ang effort. 6 o 7, hindi ko alam. Hindi ako magaling magbilang. 8. Siyam. Huling ulit. At 10. Subukang ipasok ang dibdib sa pagitan ng mga tuhod habang yakap natin ito. Perpekto! Balik tayo sa panimulang posisyon. Kung nakakaramdam ka ng matinding kirot o nahihirapan ka sa rutinang ito, magpahinga ka muna sandali sa posisyong ito o humiga ka na lang ng patihaya. Magpalit tayo at bumalik sa parehong posisyon. Nakaupo, ang mga kamay ay nasa likod ng tuhod. Gusto kong tuwid ang iyong pagkakaupo. Tingnan mo, subukan mong itaas ang isang binte. Kung ayos, itataas naman ang kabila at susubukang panatilihin ang balanse. Medyo mahirap ang posisyong ito ha. Ang mahalaga ay magawa mo ito. Pagkatapos, kapag komportable ka, itulak palabas ang dibdib at ayusin ang balanse ng posisyon. Hindi natin kailanman ilalagay ang sarili natin na sobrang bilog ang likod na parang bola. Ayos ba? Kung hirap kang gawin ng tama, pwede mong itaas ang isang paa, panatilihin ang posisyon, ilapag at itaas ang kabila. Pwede ring ilagay ang kamay sa gilid, harap o ilalim, depende sa gusto mo. Gagawa tayo ng 10 ulit. 10 paghinga sinusubukang kontrolin ng mabuti ang balanse sa puwitan habang itinaas ang mga paa. Huminga ng malalim sa ibaba, huminga palabas, itaas ang isang paa, hanapin ang balanse at itaas ang kabilang paa. Ilabas ang dibdib at huminga ng malalim. Bitawan ang isang paa. Isa pa, tinaas ko ng maayos ang dibdib ko. 2, Huminga ko. Bitawan ang isang paa, isa pang paa, ilabas ang dibdib. 3. Hindi madali, di ba? Lagi-lagi mong subukang iangkop ang ehersisyo sa iyong kakayahan. Bitaw-bitaw. 4. Suporta at bibitaw. At dahil magaling ako dito, sige, itataas ko ang 2 paa ng sabay. 5. Suporta, bitaw. At taas. 6. Hawak, binabalanse ko ang sarili. Nililika ko ang balanse sa pagitan ng mga binti at katawan, inilalabas ang dibdib. 7. ta 8. 9,
at 10. Perpekto. Kumusta? Ano ang nararamdaman mo pagkatapos ng napakagandang ehersisyong ito? Medyo mahirap, di ba? Magaling. Tara na sa susunod, magdadagdag tayo ng kaunting pag-ikot, wala namang kakaiba. Simulan natin sa pagunat ng kaliwang binti at pagbaluktot ng kanan, gaya ng ipinapakita ko sa screen. Yakapin mo ng kanang kamay ang kanang binti at yunat ang kaliwang braso paatras, subukang abutin ang sahig sa abot ng makakaya. Hanggang sa posisyong ito at sa ganitong paraan ay mapapalakas natin ang ating pag-ikot. Gagawin natin ito sa tuloy-tuloy at paulit-ulit na galaw. Iunat ang kamay paabante, huminga ng malalim, at habang humihinga palabas, subukang abutin ang sahig sa likod. Isa, huminga palabas, sinusubukan kong abutin ang sahig. 2, huminga tayo ng malalim at gaya ng nakikita mo, hindi gumagalaw o umaatras ang aking katawan, nananatili lang akong nakapirmi. Sa tuhod na ito na nasa isang nakapirming posisyon. 3, huminga palabas. Abutin. 4, huminga palabas. 5, umabot ng malayo ang braso ko sa harap, sobrang layo. Huminga palabas, itaas ang dibdib at abutin ang sahig sa likod. 6, huminga palabas. 7, kung gusto mong subukan ang mas mahirap na bersyon, pwede mong panatilihin ang braso sa horizontal, pero mas mahirap ito para sa balikat. 8, siyam para sa trapezius at leg. 10, 50, 52, 52, 10. Palitan ng paa. Hawak ko ang kaliwang paa ng kaliwang braso, nakaunat ang kanang paa. Ayusin ko lang ng kaunti ang posisyon ko at mula rito, ganoon din. Sinusubukan ng kaliwang braso ko na abutin hanggat kaya ko sa harap. Huminga ako, huminga palabas, at hinawakan ang sahig sa ibaba. Mapapansin na kapag tinash ng sobrang braso, umiigting ang trapezius at na-stress ang balikat. Pero kung isa kang taong mahilig sa mga hamon, kaya mo itong gawin ng walang problema. 2, masyadong pasulong. Masyadong paatras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, siyam. Huling ulit. Tara, gawin natin to. At 10. Mag-relax tayo. Hawakan ang dalawang tuhod at huminga. Iunat ulit natin ang kaliwang binti sa sahig. Sa pagkakataong ito, ilalagay ang kanang kamay sa likod bilang angkla para manatiling tuwid ang katawan. At ilalagay ko ang aking braso sa ganitong paraan. Kamay sa batok, siko sa harap. Kung nakakaramdam ka ng sakit sa kanang balikat sa posisyong ito, maaari mong igalaw ito ng kaunti pa paatras para magkaroon ng mas malaking anggulo at mabawasan ang bigat sa bahaging iyon. Dadalhin ko ang siko, ididikit sa tuhod at pagkatapos ay itataas ko ang siko hanggat kaya ko para maunat ang buong gilid ng aking likod, kasama na ang bahagi ng lumbar at dorsal. Itaas hanggat kaya, itaas hanggat kaya. Huminga, idikit ang siko sa tuhod, tumingin sa kisame at ilayo ang siko hanggat kaya. 2, idikit sa tuhod. 3, itaas pa, malakas na pag-unat ng kaliwang bahagi ng likod. 4, idikit. Atas. 5, abot. At taas. 6, abot. 7, 8, siyam, abot sa baba. At 10, napakagandang pakiramdam. Kabilang braso, kabilang paa. Ilalagay ang kaliwang braso sa likod, ibaluktot ang kaliwang binti, at ang kanang paa ay nasa harap. Ulitin gamit ang kamay sa likod ng batok.
Huminga tayo, idikit ang siko sa tuhod at pagkatapos ay subukang tumagilid, itaas ang siko ng pinakamalayo hanggat kaya para maunat ang buong gulugod ko sa kanang bahagi. Isa, sinusundan ko ng tingin ang bawat dalaw, laging nakatutok sa siko. Para mas mapalakas ang epekto ng ehersisyo, pwede rin nating palitan ang posisyon ng kamay. Kapag mas malapit sa katawan, mas matindi ang ehersisyo. 4. Kaya ikaw na ang pumili ng antas ng hirap na pinakaangkop sa'yo. 5. 6. 7. 8, 8, abutin natin. Siyam, huling ulit, aabutin ko ulit. Taas mo pa hanggat kaya. Mukhang maliit ang galaw pero malakas ang dating. Napakaganda nito. Ngayon, palitan ulit natin ang mga paa para sundan ang tamang pagkakasunod-sunod. Ang kanang binti ko ay baluktot at malapit sa sahig, habang ang kaliwa ay nakaunat. Gusto kong manatiling dikit sa sahig ang kanang binti. Ang kanang tuhod ko ay halos nakadikit na sa sahig. Ganito mismo. Mula rito, uupo ako ng tuwid, aabante, at susubukan kong abutin ang pinakamalayo sa aking binti. Hindi ako flexible, kaya hindi ako makakaabot ng malayo. Subukan mong ilapit ang dibdib mo sa tuhod at i-flex ang likod mo. Ang layunin nito ay banatin ang quadratus lumborum na siyang quadratus lumborum, isang kalamnan na matatagpuan mismo dito sa pagitan ng gulugod, balakang at mga tadyang. Madalas, kapag may paninikip o tensyon sa kalamnan, nagdudulot ito ng sakit sa ibabang likod. Para makapag-focus tayo ng maayos dito, gusto kong ilagay mo ang iyong mga kamay sa labas ng tuhod na iyon at ilapit ang iyong dibdib. Habang mas nasa gilid ka, mas nakatutok ang pag-unat sa bahaging yon. Dapat mong maramdaman ang pag-unat sa buong kanang padyang, pati sa pagitan ng balakang at gulugod. Panatilihin natin ang posisyon ng mga 20 to 30 segundo. Huwag magmadali, ikiling ng maayos ang iyong gulugod, huminga ka. Subukan mong gawin ito, dapat mo itong maramdaman. Ilalagay natin dito ang kamay, eksakto dito sa bahaging ito. Sa parteng ito, mararamdaman mo ito ng kaunti sa itaas. Subukan mong ilihis, gumalaw o baguhin ang posisyon hanggang maituon ng tama ang pag-unat doon. Eksakto doon sa guwang sa pagitan ng balakang at mga tadyang. Mapapansin mo rin ito sa likurang bahagi ng mga binti, syempre dahil malakas ding humihila ang mga hamstring sa ganitong paraan. Panatilihin natin ang posisyon na yan ng kaunti pa, mga 10 segundo. Mag-relax. Dahan-dahang gumalik sa simula, mabagal, palit ng binti, kanan nakaunat, kaliwa nakabaluktot, pareho lang ang proseso. Susubukan kong ilapit ang dibdib sa tuhod at ilalagay ang mga kamay sa labas ng binti para mailihis at ituon ang pag-unat sa bahaging ito ng katawan. Sa simula, maaring medyo mahirap, pero sinisiguro ko sa'yo na kung hihilahin mo at magpo-focus ka, kung ipipikit mo ang iyong mga mata, siguradong magagawa mo ito ng tama. Dito, unti-unti, mas lalo pa. Ayan, nararamdaman ko na. Sana nararamdaman mo rin ito dyan sa bahay. Medyo kulang pa ang flexibility ko, alam kong mas malayo ang mararating mo. Importante, ituon mo ang stretch sa parte nyon, okay? Dito tayo, mismo sa pagitan ng lower back at mga tadyang. Panatilihin natin ang posisyon na yan ng mga 20 hanggang 30 segundo. Ayos, 10 na ang lumipas. Dalawampu. At 30. Ehersisyong nakakatanggal ng tensyon at masarap kapag tama ang gawa. Kaya subukan mo hanggang matutunan mong hanapin at ituon ang tamang tensyon. Ibabalik natin ang katawan ng dahan-dahan, sobrang dahan-dahan sa panimulang posisyon, at ngayon ang gagawin natin ay pagsasamahin ang mga binti. Pupuwesto ako sa gilid para mas makita mo. Magkadikit ang paa, okay? Ang mga paa na ito ay dapat ilagay sa isang distansya. Mas malapit sa iyong balakang, mas maganda. Mas malapit, mas mabuti. Kapag mas malapit sa iyong balakang, mas mahigpit ang pakiramdam.
Kapag mas malayo sa iyong balakang, mas maluwag ang pakiramdam. Ayos ba? Maghanap ka ng posisyon kung saan ilalagay mo ang mga paa mo at itatayo ang sarili ng tuwid. Isa ito sa mahalagang punto, mararamdaman mo ang higpit sa mga adductor, ang panloob na bahagi ng mga hita. Mananatili lang akong nakaupo ng tuwid sa posisyong ito at itataas ko ang dibdib ko ng pinakamataas na kaya ko. Gaya ng ginawa natin sa unang hersisyo, itaas talaga ang dibdib, sobrang taas. Siyempre, magdudulot ito ng posisyon sa balakang at ng kirot, ng tensyon, mas sa bahagi ng mga adductor. Papanatilihin ko ang posisyong ito ng 30 segundo. Gagawin natin ang 6 na paghinga. Gusto ko itong gawin kasabay ng paghinga. Ibuga, ibuga. Langhap. Sa bawat pagbuga, mas tuwid at mas humilig paharap. Para mas maramdaman ang banat at trabaho ng mga kalamnan. Dalawa pa. Tuwid ang katawan, ibuga natin. Huli na. Hay! Ang galing, ang ganda ng pakiramdam. Unti-unting ibabalik ang mga paa sa orihinal na posisyon, ilalayo ko sa katawan, na yon hindi na tense sa adductor area. Na yon dahan-dahan kong ilalapit ang katawan ko sa paa hanggat maaari pinakamalapit ang dibdib ko sa kanila. Hahawakan ko ulit ang mga paa ko, itataas ang dibdib, yuyuko paabante. Kung umaabot hanggang sahig, okay lang. Depende sa flexibility mo. Mapapansin mong ang hatak ay wala masyado sa singit, kundi sa labas, sa may puwitan. Magandang stretch ito. Panatilihin ang posisyon ng 5 o 6 na paghinga. Huminga ng malalim. Huminga palabas. Huminga tayo. Ibuga, manatili. Huminga palabas. Ibuga, ibuga. At sa bawat paghinga palabas, gusto kong bumaba ka pa ng kaunti. Ilapit mo pa ang dibdib mo sa mga sakong. Huminga tayo. Dagdagan pa ang intensity ng ehersisyo, 2 na lang natitira. Huling ulit. Ayos! Bumalik tayo sa panimulang posisyon ng dahan-dahan at maingat, okay? Minsan hirap ang likod magpalit ng pwesto. Tatapusin natin ito sa 2 paborito kong pag-unat para sa ibabang likod at mahalagang bahagi tuwing sumasakit ang likod ko. Dahan-dahan tayong humiga ng nakatihaya at huwag magmadali. Kapag nasa posisyong ito na tayo, ang gagawin natin ay ilapit ang isang tuhod sa dibdib at pagkatapos ay ang isa pang tuhod sa dibdib. Pero hindi masyadong sa dibdib, pansinin mong mabuti. Palagi kong sinasabi na sa dibdib pero hindi talaga magkadikit. Dapat nakabuka pa ng kaunti papunta sa balikat sa magkabilang gilid, pwede pang mas palabas. Gusto ko na mula dyan, panatilihin mong malapit ang mga tuhod mo sa iyong katawan, malapit sa iyong mga balikat at magsimulang gumawa ng mga paikot na galaw. Gusto ko na ang mga daliri mo sa kamay, lalo na ang hintuturo mo ay nakaturo pataas na parang lapis. At gumuhit ka ng malalaking bilog sa kisame. Ayan, ang laki ng mga bilog na ginagawa mo, di ba? Galingan mo pa at ituloy ang paghinga. Kahit anong paraan mo gustong gawin, basta't nakaayon sa galaw. Dagawa tayo ng 10 papunta sa kaliwa. Meron na tayong, ewan ko, 5, 6... 7, dahan-dahan lang, hindi kailangan mabilis ha. 8, palawakin natin ang mga bilog, dapat malalaki, sobrang laki. 9, 10. At 10 panatilihin ang posisyon at isa pang 10 papunta sa kabilang direksyon. Tandaan, dapat nakabuka ng husto ang mga tuhod, parang gusto nating ilapit sa mga balikat. 1, 2, 3. 2, mabagal, kontrolado. 3, 4, 5. 3,
4, 5, 6, 4, 7, 8, 4, siyam, et. Napakagandang pakiramdam. Tapusin natin sa huli. Tingnan mo, inilalagay ko ang kaliwang binti ko sa sahig, ikukrus ko ang kanan sa harap, nakakrus ng maayos, halos magkadikit ang mga tuhod. At pagkatapos, ihahilig ko ang katawan ko pakaliwa. Heto ang mikroponyo ko, heto. Ihahilig ko ang katawan ko pakaliwa hanggang dumikit ang tuhod ko sa sahig. Sa kabila, gusto ko na. Magpapalit tayo ng kamera para makita mo ng maayos itong dibdib at balikat. Umikot kayo at subukan abutin ang pinakamalayo sa likuran. Ako naman, gamit ang siko, sinusubukan kong abutin ang sahig habang ang kamay ko sa dibdib at ang kabilang kamay ay humahawak. Magdudulot ito ng matinding pag-ikot sa lumbar na sobrang sarap sa pakiramdam. Panatilihin natin ito ng mga 20 segundo pa. Pwede ka ring huminga. Huminga tayo. Uno, Tapos na. Habang humihinga ka palabas, subuking abutin ng siko ang pinakamalayo at huwag hayaang umangat ang kanang tuhod sa sahig. 2, 3, 3. Huling ulit. Tara, kaya natin to. At 4, babalik ako ng dahan-dahan, sobrang dahan-dahan. Huwag mong kalimutan ng panimulang posisyon, ilipat ang mga tuhod, itawid ito sa kabilang side at mula rito, pareho lang ang galaw. Ibababa ko ang mga binti ko sa kaliwa ay pasensya, kanan pala. Tapos palitan ko ng kamera, sumayad ang mga ito sa sahig. Kapag sumayad na sa sahig, ilalagay ko ang kanang kamay ko sa ibabaw ng mga tuhod ko para hindi sila umangat at ang kaliwang braso ko ay ilalagay ko sa dibdib ko. Mula rito, huminga ako ng malalim at habang naglalabas ng hangin, bubuka ako ulit. Tingnan mo kung gaano kaganda ang pag-ikot. Lumalapit ang siko ko sa sahig habang ang mga tuhod ko ay nakadikit pa rin sa sahig. I-relax natin. Hinga at ilabas. Dalawa. At ilabas. 3. At ilabas. 4. Napakaganda. Ramdam ang banat sa gulugod at puwitan. Sa madaling salita, napaka-epektibo. Tapos na tayo. Huminga pa tayo ng kaunti at humiga tayo ng nakatihaya ng ilang sandali hanggang sa makabawi ka ng kaunti sa iyong lakas. Ayos, medyo matindi ang routine natin. Siguro mga 20 minuto ito. Mukhang madali pero hindi talaga ganun kadali. Sanayin ito sa bahay at tukuyin ang antas ng hersisyong bagay sa iyo. Mahalaga ang tamang balanse, hindi lang basta gawin o hindi gawin ang hersisyo. Hindi laging puti o itim, kundi yung bagay sa katawan, kakayahan at posibilidad mo. Pinaalala ko sa iyo na kung gusto mong makatanggap linggo-linggo ng aking mga video sa iyong email, pati na ang mga naipost ngayong linggo, kailangan mo lang pindutin ang link na nasa description ng video o sa unang komento. Pumasok lang, ilagay ang email mo at makakasali ka sa aking newsletter. Ang newsletter ko ay lingguhang pinapadala. Tampok ang mga YouTube video ko para tuloy-tuloy ang iyong pag-ehersisyo at kalidad ng buhay. Magkakaroon ka rin ng access sa aking library na may 1,000+ video ayon sa bahagi ng katawan at malalaman mo agad ang mga bagong release ko. Mga inilalabas kong programa na ginagawa ko 1 beses sa 1 taon at talagang dinudumog ng napakaraming tao. Kaya kung interesado ka, huwag mong palampasin. Pero yun lang, masaya akong natapos mong panuurin ang video na ito. Sana maibahagi mo ito sa nangangailangan, matulungan akong gawing abot kamay ang physical therapy, at maging consistent ka dahil walang silbi ang ehersisyo kung ikaw lang ang gumagawa. Magkikita tayo ulit sa isa pang video. Paalam mga kaibigan. Paalam.
At dito nagtatapos ang ating routine. 30 minutong puno ng mga malalakas na ehersisyo para mapabuti ang paggalaw ng iyong ibabang likod, balakang, palakasin ang mga ito at sa huli, mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Mahalagang maging consistent sa rutina ito. Gawin ito 2 o 3 beses kada linggo o piliin ang pinaka-epektibong ehersisyo para sa'yo at isama sa routine mo. Tapos, tuloy-tuloy itong gawin. Walang silbi gawin ito 1 beses lang dahil walang resulta. Magkakaroon ito ng epekto sa iyong katawan, maglaan ka ng oras, ibigay mo ang kinakailangang dedikasyon para alagaan ang iyong katawan at kalusugan dahil ang ehersisyo ang dapat laging maging pangunahing kasangkapan para mapanatili ang magandang kalidad ng buhay. Ng buhay. Paalala ko lang na kung gusto mong matanggap lahat ng mga video na ina-upload ko linggo-linggo sa aking channel, maaari kang sumali sa aking newsletter. Sa link sa unang komento o description ng video, ilagay ang email mo para makatanggap tuwing linggo ng lahat ng nilalaman na naipost ko. Hindi lang yon. May link kang makakapasok sa aking library na may 1,000 plus video na kaayos ayon sa bahagi ng katawan. Magkakaroon ka rin ng maagang access sa aking mga programa sa ehersisyo na inilulunsad ko 1 o 2 beses taon-taon na sinasalihan ng mahigit 20,000 katao. At kung gusto mong mapabuti ang kalidad ng iyong buhay, siguradong interesado kang malaman ito. Sana ay maibahagi mo ito sa mga taong nangangailangan nito. Lahat tayo ay may kakilala na sumasakit ang ibabang bahagi ng likod at balakang. Sa pagbabahagi, natutulungan mo hindi lang ang iba, kundi pati ako na maabot ang mas marami at mapalapit ang physical therapy sa lahat. Yun lang. Taos puso akong nagpapasalamat na natapos mo ang video at umaasa akong magkita tayong muli sa aking channel sa lalong madaling panahon. Para makasama ka pa sa iba pang ehersisyo.